tayong gagawing video ngayon kasi may nagtatanong sa comment section natin kung paano mag-install ng axle bolts na hindi natatanggalin yung suspension, okay? Without removal ng suspension. Kasi nakita niya ata dun sa isang video na hindi na tinatanggal yung assembly ng suspension or hindi na tinatanggal yung axle assembly sa pagpalit ng bolts. So ipapakita ko ngayon sa inyo is yung bolts assembly. Okay? Yan yung bolts. SPD drive bolts. Yan. So para ang sasakyan nito ay para sa RBR Mitsubishi. So ito yung set niya. Yan yung set niya. Axle bolts. Maingay na naman yung train dumaan. So yan. So saan natin o. So yan yung brand niya. SPD drive shaft bolts. Okay. So pag ito ang ginamit nyo na bolts, hindi na nyo kailangan tanggalin yung suspension. Okay? Or yung axle bolts assembly. So ang gagawin nyo na lang doon, sisirain nyo yung lumang bolts na nasira na. So papalitan nyo ito. Okay? So yan. Yan yung set niya. Yan yung set niya. Ito yung bolts. Yan. Yan yung ipapalit nyo doon sa nasira na bolts doon sa axle. Hindi nyo na kailangan tanggalin yung axle assembly. Okay? Ito may grasa din siya. Yan, may grasa. Tsaka yung lock niya. Lock sa boots. Yan. So, yun yung lock ng boots natin. Dalawa din siya. Ito yung sa outer side. Ito naman yung sa inner. Kung ang papalitan nyo na bolts is yung sa may velocity. Okay? So kung makikita nyo, may grooving yan dyan. Yan. Tapos dito may butas. Yan. So, ipapasok nyo lang yan. Ganyan. So, total, nandito na naman tayo. Bago to siya, brand new. So, i-ano na lang natin. Okay? Sapon na lang din natin yung mga. So, yan. Para maintindihan. Yan. So, ito yung liquid na ilalagay nyo dito. Ilalagay nyo dun sa axle to ha. Ipapasok nyo na sa axle assembly. Pasok nyo sa axle assembly, then i-joint nyo to siya. Okay? Of course, bago nyo ipasok to, lagyan nyo muna ng grasa. Linisan nyo muna yung axle assembly, tapos lagyan nyo ng grasa. Ito yung grasa nya. Set na to siya. Set na kasi to siya. May grasa na, may bolts, at saka yung liquid na gagamitin nyo dito. Sealant nya yan. Para mapasok nyo to dito. Okay? Ito siya. So mamaya gawin natin. At saka yung lock nya. Okay? So yung iba hindi na gumagamit nito. Ang ginagamit yung cable tie na malalaki. So yung grasa nya para makita nyo. Yan. Oh, yun. Yan yung grasa nya. Yan. So ito yung ilalagay nyo dun sa may CV joint. Pag natanggal nyo na yung lumang bolts nya. Okay? So pag nalagyan nyo ng grasa, pag nalagyan na yung grasa yung CV joint, meron din siyang ganito. Ganyan, no? Siyang ganyan. Itong pantakip. Yan. Yan. Kung makita nyo yung ano, makita nyo yung yan. Ito yung CV joint, ito yung axle. So ipapasok nyo to para matakpan yung grasa na ilagay nyo. Hindi didikit dito sa bolts. Okay? Yan. So karton lang to siya. Yan. So makikita nyo yan. Bolts na bago at saka yung karton ilagay dun sa may velocity. Nalagayan ng grasa. So pag tapos na kayong mag-install nito, ganyan, pinasok nyo na, pwede nyo din to tanggalin. Ganyan lang yan. Oh, diba? So tanggalin yan yan. So yan. So ano natin tong ano, simulate natin tong paglagay nitong liquid. So yan, pipitasin nyo lang yan. Yan. Tapos ilalagay nyo yan, ganyan, ilalagay nyo dyan.
So may video na ako nito. May video na ako dito sa YouTube ko. So parang hindi ko nasali ata yung paglagay nito, itong ganito. At saka pag ano ng boots. Ayan. So naubos nyo na, nalagay nyo ito lahat. So pagkatapos nyo yan, nalagay nyo liquid, ipasok nyo dun sa axle. Tapos doon na kayo magganyan. Ganyan, ipasok nyo lang yung guide nya. Tapos, ayan. Madali lang naman ito siya. Ayan. Papakita ko na lang ito sa inyo. Ito yung kalimitang ginagamit dito sa Japan. Hindi sila nagtatanggal ng suspension or axle bolt assembly. Okay? Kasi umiiwas sila sa mataas na libor. Tapos ayaw din kasi ng Japanese magbaklas ng marami. Kaya ginagawa na lang nila ng paraan ng mga parts na mas madali i-install. Okay? So yan o. Ayan. Okay na. Bago nyo ganituhin, ipasok nyo to sa axle ha. Huwag nyong ganituhin na walang axle shop. Nasa labas pa siya. Pasok nyo talaga. So may video din ako nito, full video sa YouTube ko. Yung may axle na pag-install nito. Okay? So yan. Hindi yan magle-leak. Walang leaking dyan. Okay? Yan. Brand new to ha. Brand new. Tapos ito. Basta pagkatapos nyo lagyan, ng grasa yung malinisan yung CV joint, lagyan nyo ng grasa. Pagkatapos ng grasa, ito yung cover nya para hindi na madikit yung hindi madikit yung grasa dun sa boots. Yan, makikita nyo yan. Ganun. Pagkatapos nyan, lagyan nyo ng liquid yung grooving nya, then ipasok nyo sa axle, then doon nyo na ipasok to. Ganyan. So yan, makikita nyo. Hindi to may tiba na. Liquid lang to siya. Parang oil. Hindi to pandikit. Yan. Kasi pag walang ganito, walang lubricant niya, hindi makakapasok yung rubber doon sa joint niya. Okay? So hindi to may tiban. Hindi to pandikit talaga. Liquid yan. Parang oil. Para makapasok yung rubber sa joint. Yan. So yan. So hindi to leaking. Okay? So pag nagtanggal kayo dun sa luma, yung sa axle shop boots na papalitan nyo, sirain nyo na yun. Katingin nyo na or guntingin nyo para mas madali. Okay? Yan. So okay na. So ganun lang kabilis. Hindi mo na kailangan magtanggal ng suspension at saka axle shop assembly para mag-replace ng boots, axle boots or CV joint boots. Okay? So yan. Kasi pag hindi nyo to na palitan yung axle bolts, pinatagal nyo pa, nasira na yung axle bolts nyo, pwedeng pumasok yung dumi or tubig doon sa may CV joint nyo. So yun ang magkukos na masisira. Pag nag full turn kayo, left or right, may tunog kayong maririnig na parang sabit. Okay? Kung papatagalin nyo pa to, nasira na siya, may butas na siya, tapos pinabayaan nyo lang siya, so doon ang cause bakit masisira yung CV joint natin. Okay? Kasi papasok ng tubig at saka mga dumi. So balik natin ito. So yun guys. So tapos na naman tayo sa kwento nito. Maraming salamat sa inyong panonood at don't forget to click subscribe, like, comment kung anong gusto nyo yung video.